30 orders po ng chicken with rice. Ilang order po? 30 po, 30. Thank you, sir. Thank you. Matagal-tagal na rin akong walang update sa inyo tungkol sa dream house ko. Kasi sa totoo niyan, medyo na-short ako sa budget. Kasi akala ko mga around 2 million lang tapos na. Pero di pala ganun ka basta-basta magpatayo ng bahay. Parang last pakita ko yata, wala pang bubong, no? Pero ngayon, meron ng bubong, nakasintada na, nakarafing na yung loob, nakarafing na rin yung labas. May onti na lang irarafing sa bandang likod na part ng bahay. Nandito tayo ngayon para i-meet si electrician para mapag-usapan namin kung saan ilalagay yung mga ilaw, switch, and outlet. So tara! Nung mga oras na to, hindi ko na malaya na hindi pala naka-on yung mic ko. Kaya ang mangyayari, magvo-voice over tuloy ako ngayon. Bihira lang ako nandito sa site, kaya tuwing nandito ako, pinaplano na namin ni contractor lahat ng pwedeng planuhin. Kagaya na lang ng mga oras na to, pinapaliwanag ko kay sir kung anong gusto kong maging itsura at pwesto ng drop ceiling dito sa living area. Sabi ko nga sa inyo kanina, ngayon na rin namin pag-uusapan kung saan ipopwesto yung mga ilaw, kung ilan, pati na rin ang mga saksakan. Since ang goal ko sa dream house ko ay yung maliwanag talaga, ay umabot yata ng 90 plus yung magiging ilaw. Sa pinakabahay pa lang yun wala pa yun sa bakod. Iniisip ko nga baka mamaya nagiging OA na ako, pero kasi gusto ko every time na magva-vlog ako, maganda yung lightings para maganda yung quality ng video. Matagal-tagal rin nahinto yung construction ng dream house ko, mga nasa 1 taon yata, at buong akala ko hindi ko na mapapatuloy to. Hindi ko nga nagagawang pasyalan to kasi nalulungkot ako tuwing nakikita kong nakatenga lang. May mga pagkakataon rin na napapaisip ako, what if ibenta ko na kaya? Pero buti na lang hindi ko sinukuan kasi meron pala talagang mas magandang plano si Lord. Sobrang dami ko talagang what ifs. Kagaya na lang ng what if bungalow lang yung pinatayo ko. Siguro tapos na tong bahay ko. Pero kasi dream house nga ang usapan, 'di ba? At bata pa lang ako, ito na talaga yung dream house ko, yung malaki at may high ceiling na bahay. Tsaka sabi nga nila, 'di ba? Mangangarap ka na lang rin naman. Sulitin mo na, lakihan mo na yung pangarap mo. Sa tagal na hindi ako nakapasyal dito, tinur na ako ni contractor at nagulat pa ako na dalawa nga pala yung CR ko dito sa taas. Marami-rami pang mangyayari dito sa dream house ko and hopefully magtuloy-tuloy, pero sabi ko kay contractor, unti-untiin lang muna namin kasi hindi ko rin sigurado sa bulsa ko kung kaya ko na bang ipatapos. At least kahit papano mayroon ng progress. Alam ko naman na sobrang layo pa, pero ang mahalaga umuusad. First time ko lang makaakyat dito sa dream house ko kasi last time na pumasyal ako dito wala pang hagdan, pero ngayon meron na. Nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam. Hindi rin naman kami nagtagal sa pagpaplano ng linya ng kuryente, tubig kasi ang bilis kausap ni contractor at electrician. Bago ako umalis sa site, namahagi muna ako ng simpleng merienda para sa masisipag nating trabahador dito. Kasi syempre sila rin talaga yung mga pinakapagod para matupad yung pangarap ko. Kaya maraming salamat sa inyo mga sir. O diba, DIY hagdan muna tayo ngayon dahil pahirapan pang bumaba mula sa dream house dahil sa sobrang taas ng flooring. Kailangan kasi para pag dumating yung time na i-develop na yung right of way, hindi mapag-iwanan yung bahay at hindi lumubog sa baha. Excited na ako sa next pasyal ko dito. Siguro by that time meron ng kulay yung bahay. And tingnan na lang rin natin kung ano yung magiging pagbabago sa interior. O diba, salita pa ako ng salita dyan hindi nga naka-on yung mic ko. Basta ipinapaliwanag ko lang naman kung ano yung mga next na plano, next na gagawin na aabangan nyo sa aking next vlog.